Taong 2006, kasagsagan noon ng malakas na ulan, kasabay ng malakas din na pag-ugong ng sirena ng kotse ng mga kapulisan, nagkakagulo sa gitna ng mahabang tulay ng Villapuente dahil sa malaking aksidente. Dahil sa sunod-sunod na pagputok ng baril, ay nagkaroon ng mahabang traffic at isa ang asawa ni Persian sa nasawi. Come on, Damon. Bakit hindi mo bilisan ang pagmamaneho? Akala ko ba'y nanalo ka sa car race tournament, kaya ikaw ang kinuha kong driver. Hindi biro ang pinapasahod ko sa'yo. Kailangan ako ng Ma'am Amanda mo. I'm sorry, sir. Gustuhin ko man na madaliin ang pagdadrive. Hindi maaari dahil masyadong mahaba ang traffic at siksikan ng mga kotse. Puno ng pagpapakumbaba si Damon nang sabihin iyon kay Persian. Dahil sa pagngingit-ngit nito, napilitan siya na bumaba sa kotse at takbuhin ng ilang kilometrong layo papunta sa kanyang naghihingalong asawa. Umalis muna kayo. Huwag kayo magkagulo. Saway ng mga pulis sa makapal na tao na sinusubukang makiisyoso sa nangyari. Sino ka? Tanong ng pulis kay Persian, ngunit tila wala ito sa katinuan habang nakapako lamang ang mga mata sa nakataob na kotse na sakay ng kanyang asawa. Papasukin niyo ako. Ang luha ni Persian, dahan-dahan nang bumabagsak. Sinubukan siyang harangin ng mga pulis. Sinabi ng papasukin niyo ako. Asawa ko yun. Asawa ko yung nakahiga doon. Papasukin niyo ako. Maraming mga pulis ang sumubok para siya harangin. Ngunit ang lahat ng ito'y nagtalsikan nang hawiin ni Persian upang tuluyang makalapit sa kanyang asawa. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaalalayan ng ulo ng kanyang asawa papunta sa kanyang kandungan. Sinubukang lapitan si Persian ng mga kapulisan. Ngunit kaagad na nagdatingan na makapal nitong tauhan para siya'y gwardyahan at walang makaantala sa nais nitong gawin. Ang mga kapulisan napaatras at nagtaka. Tinanong pa nga kung sino ang lalaking yon. Ngunit isa man sa mga tauhan ni Persian walang umimik. Amanda, I'm sorry kung nalita ko. Ang bawat butil ng luha ni Persian ay isa-isang tumutulo sa mismong mukha ng kanyang asawa. Yung bata, nailigtas mo siya, hindi ba? Hirap man, nakangiti pa din na nagsalita si Amanda. Dapat kasi ay si Persian ang mismong susundo kay Amanda. Ngunit na-cancel ito matapos niyang tulungan ng 15 taong gulang na batang babae na na-hit and run. Oo, maayos na siya. Umiiyak na ani Persian. Mabuti, asawa ko. Mabuhay ka ng masaya at kalimutan mo ko. Hindi ko yun magagawa. Ipagagamot kita, halika na. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kahit kanino. Amanda, pakiusap. Dito ka lang, wag mo kong iiwan. Hindi ko kaya. Hinaplos ni Amanda ang pisngi ni Persian habang nakangiti. Mamimiss kita. Dahan-dahan na bumagsak ang kamay ni Amanda kasabay ng pagpikit. Senyales na wala na ito. Malakas na hagulgol ang nagawa ni Persian, maging ang lahat ng mga tauhan niya ay umiiyak din. Susunod ako kahit saan. Hahanapin kita. Ang puso ko kailanman hindi mauukupan ng kahit na sino. Anya habang patuloy sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi ko na po kayo nakitang umiyak mula nang maiuwi natin si Ma'am Amanda. Nag-aalalang tanong ni Damon. Nakaburol si Amanda at ang magulang nito ang bantay doon. Ayaw tanggapin ng sistema ko, Damon. Pakiramdam ko buhay pa siya na hindi naman talaga siya namatay. Sir, pakiusap. Maging maayos kayo kahit yun lang. Hindi magiging masaya si Ma'am Amanda kung makikita niya kayong ganyan. Mabait si Amanda. Bakit siya pa? Ang daming masama sa mundo. Mga barumbadong anak, mga taksil na asawa. Bakit ang asawa ko pa? Nakita siya ng ina ni Amanda kaya't nilapitan siya nito. Alam ko kung gaano mo kamahal ang anak ko. Nagpapasalamat ako sa iyo. Ngunit ano man ang mangyari, kailangan mong magpatuloy sa buhay. Mabuhay ka alang-alang kay Amanda. Batid ni Persian na wala siyang ibang pagpipilian kung hindi mabuhay sa kabila ng madilim at masalimuot na bangungot na iyon. Para muling magpatuloy, nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang pangalan. Mula sa Persian, nagpalit siya sa katauhan bilang Persimmon Rossi. Marami siyang sinubukang bagay para lamang makausad at makalimutan ang kanyang dating asawa.
hanggang sa makilala niya ang kanyang dalawang naging matalik na kaibigan na si Larkin Santiban at Kaiden McCarrow. Ngunit naging masyadong malihim si Persimmon sa kung ano nga ba talagang estado ng kanyang buhay. Walang nakaalam sa nangyari sa kanya 10 years ago. Ang kanyang dalawang malapit na kaibigan ay tanging ang pagiging farmer niya lang ang alam ng mga ito. Dahil nang magdesisyon siyang palitan ng pangalan niya, sinubukan niya na ding baguhin lahat. Para niya na ding pinatay ang kanyang sarili at nabuhay lang sa katauhan na si Persimmon, isang masayahing negosyante. Kailangang ma-deliver na yan on time, Damon. Bilin ni Persimmon sa malaking truck na drive ni Damon na may lamang mga prutas. Magkausap sila sa linya. Sige sir, ako nang bahala dito. Nang ibaba ni Persimmon ang linya, dumating sa kanyang opisina si Mariel. Sekretary niya ito at personal na assistant. Sir, magkakaroon po kayo ng guesting sa graduation ng college sa kabilang lalawigan. Gumraduate na po ang 5 estudyante na pinag-aral nyo doon. Sige, nandun po yung batang babae na niligtas nyo noon. Itigil mo yan, Mariel. Wala ka nang dapat pang ibang sabihin. Lumabas ka na. Ayaw tanggapin ni Persimmon na namatay ang kanyang asawa dahil doon na naging kabayaran ng buhay nito para sa buhay ng dalagang niligtas niya. Hindi na nawala sa isipan ni Persimmon ang mga sinabi ni Mariel, kaya naman tumungo siya sa lugar kung saan alam niyang makikita niya si Amanda. Huminto ang kotse ni Persimmon sa malawak na kalupaan na walang ibang nakatanim kundi ang matayog na puno. Dito napili ni Persimmon na ilibing ang kanyang dating asawa kaysa sa normal na sementeryo. Marahan pa lamang ang paghakbang niya palapit sa punong yun, ay kinakain na ng lungkot ang kanyang puso. Kamusta ka na? Ako, nakakulong pa rin sa'yo. Ngumiti ng mapait sa Persimmon tsaka hinaplos ang puno. Sabi mo, magpatuloy ako sa buhay ko. Lumandas ang luha sa pisngi niya habang nakatingala sa puno na may bulaklak. Pero bakit ang sakit? Parang hindi ko kaya. Wala bang take two sa buhay na to? Bigyan mo ko ng pagkakataon. Sa pagkakataong yun, sisiguraduhin ko nang maililigtas ka. Napaluhod si Persimmon. Ang sakit, sobra. Ang labi niya nangangatal sa bigat ng emosyon na nararamdaman niya. Akala nila masaya ako dahil sa mga ngiti ko. Pero ang totoo, hindi na ako ang dating ako. Kahit magpalit ako ng pangalan, kahit pilitin kong baguhin kung sino ko, hindi ko maalis ang puwang mo sa puso ko. Napaluhod si Persimmon tsaka dahan-dahan na isinandal ang kanyang sarili sa puno na iyon. Sabihin mo sa akin kung saan kita susundan at pupunta ako. Pupunta ako sa iyo, Amanda. Naibagsak ni Persimmon ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang dalawang braso na nakatukod sa kanyang tuhod. Sir Persimmon, kanina ko pa po kayo hinahanap. Kailangan na po nating pumunta sa kabilang lalawigan. Tumango si Persimmon matapos ay sumunod din. Hanggang ngayon ba, hindi pa din po kayo okay? Hindi ko alam kung paano ko magiging okay, Damon. Malamlam ang mata ni Persimmon habang nakatanaw sa kawalan. Hindi na umimik pa si Damon. Nauunawaan niyang sakit na nasa dibdib ng boss niya. Pagdating sa malaking universidad ng dating pinag-aralan ni Persimmon, kaagad siyang inimbita ng dean sa office nito para i-assist. Maraming salamat sa patuloy na pagtulong sa paaralan natin. May 5 kabataan na naman nag-graduate ngayong taon. Anang dean kay Persimmon. Pilit ang ngiti niya dahil si Amanda pa din ang nasa kanyang isipan. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na ibaon na sa limot si Amanda. Heto po ang 5 estudyante na nabigyan niyo ng scholarship noon. Mataas ang grado at malaki ang potensyal na makatulong sa ating lalawigan. Itong si Ashley, balak maging public servant. Itinuro ng dean ang litrato nito. Dahan-dahan na nanlaki ang mata ni Persimmon nang makita ang mukha nito. Ang Ashley na tinutukoy ni dean ay kahawig ng kanyang namayapang asawa. Asan siya? Pwede ko ba siyang makita? Naku, baka wala pa po eh. Maya-maya siguro. Saan ko siya pwedeng antayin? Sa labas po. Kung sa gate kayo mag-aantay, sigurado kung kayo ang unang makakakita sa kanya. Nagtatakbo si Persimmon palabas ng office. Maging si Damon, nagulat sa biglang pag-alis ng boss niya. Kaya't sa labis na pag-aalala, sinundan niya ito. Ngunit ang kanyang pagtakbo ay dahan-dahang bumagal hanggang sa huminto
nang makita si Persimmon na nakatayo sa harap ng gate at nakapako ang paningin sa dalaga na parating. Ma'am Amanda? Naibulong ni Damon nang makita ang graduating na kolehiyo na si Ashley. Ngunit ang mas inalala ni Damon ay kung ano nga bang nararamdaman ngayon ni Persimmon. Pero paano nangyari? Imposible na si Ma'am Amanda yan. Nilibing namin siya. Naguguluhang ani Damon. Nakita niya ang sunod-sunod na paggalaw ng balikat ni Persimmon. Magandang araw po. Yumuko ito kay Persimmon para bumati. Ngunit lumapit si Persimmon kay Ashley at hinawakan na magkabilang balikat at sabik na niyakap ang walang kamuwang-muwang na dalaga. Sir, ano pong ginagawa niyo? Ako to, hindi mo ko naaalala. Sir, ano po bang… Minabuti ng sapilitang ihiwalay ni Damon si Persimmon sa dalaga. Takot na takot noon si Ashley nang makawala siya sa yakap ng luhaang si Persimmon. Ako to, Amanda. Ako to. Pinipilit pa din ni Persimmon na makalapit kay Ashley, ngunit napaatras lang ito sa takot. Sige na, umalis ka na. Pasensya ka na. Wika ni Damon kay Ashley. Niyakap ng mahigpit ni Damon nang nagwawala na si Persimmon. Sir Persian! Hindi na natiis ni Damon kaya't malakas siyang sumigaw. Hindi siya si Ma'am Amanda. Matagal nang patay ang asawa niyo. Makinig naman kayo sa akin. Nagmamakaawa na ito. Sa 10 taon na yon ay si Damon ang kasama ni Persimmon, kaya't nasaksihan niyang lahat ng pasakit nito. Baka hindi niya lang ako matandaan, Damon eh. Siya lang makakagamot ng puso ko. Sir naman, kung si Ma'am Amanda yun, sa tingin niyo ba, hindi niya tatanggapin ang yakap niyo? Alam na alam niyo kung gaano kasabik si Ma'am sa bisig ninyo. Ibang tao yun, sir. Masakit man pero kamukha lang siya ni Ma'am Amanda. Dahan-dahang kumalma si Persimmon hanggang sa binitiwan na siya ni Damon. Umuwi na tayo. Tatawagan ko na lang si Mariel at ipasasabi ko sa Dean na sumama ang pakiramdam niyo. I'm sorry kung nawalan na naman ako ng kontrol. Nasa daan na sila noon at pauwi na. Salamat dahil hindi ka nagsasawa sa akin. Nandito lang po ako palagi, sir, para sa inyo. Huwag na din kayong mag-alala. Bukas na bukas, kakausapin ko yung estudyante na yon at hihingi ako ng dispensa. Salamat, Damon. Kinaumagahan, kaagad na pinuntahan ni Damon si Ashley. Nakipagkita siya sa mumurahing fast food chain at pinaliwanag ang kalagayan ni Persimmon. Namatay ang asawa na kamukhang kamukha mo at hanggang ngayon, hindi pa din siya nakakalimot kaya napagkamalan ka niya. Pasensya ka na ha. Napahinto si Damon nang makita ang pagluha sa pisngi ni Ashley. Umiiyak ka? Ha? Kaagad na hinawakan ni Ashley ang pisngi niya at naroon nga ang basa niyang pisngi. Hindi ko alam na umiiyak ako. Baka dahil naawa ko sa kanya. Halata na wala talagang ideya si Ashley sa nangyayari sa kanya. Kasi alam ko po na namatayan siya ng asawa. Alam ko po ang bagay na yun pero hindi ko alam na kamukha ko ang dati niyang asawa. Ang totoo, ako ang batang niligtas niya noon. Pagbalik ni Damon sa farm, kaagad niyang pinuntahan si Persimmon. Kamusta? Galit ba siya sa akin? Ito ang bungad ni Persimmon na kanina pa nag-aantay kay Damon. Umiling si Damon. Hindi siya galit sa inyo. Tsaka yung babae kahapon, siya po yung niligtas niyo na hit and run bago tayo nakarating kay Ma'am Amanda ng gabing yun. Napatulala si Persimmon. Damon, tingin mo, nag-e-exist ba sa mundong to ang reincarnation? Wala sa ulirat nang sabihin iyon ni Persimmon. Po, kasi malay natin posibleng mangyari yun. Paano magkakataon na may kamukhang kamukha si Amanda? Medyo naniniwala po ako. Talaga? Posible yun? Tila umusbong ang pag-asa kay Persimmon. Pero nangyayari lang po yun sa mga kapapanganak lang. Sabi nila kapag namatay ang isang tao, pwede siyang mag-reincarnate o bumalik pero sa katauhan ng iba. Kaya lang ang babaeng yun, 15 taon na bago namatay si Ma'am Amanda. Kaya po imposible. Bumagsak na naman ang balikat ni Persimmon. Matamlay itong tumango. Ganun ba? Matapos ay ngumiti ng mapait. Bakit ba kasi umaasa pa ako? Sir, bakit po hindi na lang kayo bumalik sa Manila? Baka sakali na maging maayos kayo doon. Makalimutan niyo si Ma'am. Palagay mo, yun ang tamang gawin. Kung yun po ang makakapagpagaan sa loob niyo, hanggat nakikita niyo po ang alaala ni Ma'am Amanda dito, hindi niyo siya makakalimutan. Pag-iisipan ko.
Ngumiti si Persimmon tsaka tumayo sa kinauupuan niya. Naglakad-lakad siya sa malawak na taniman ng kanyang pinya hanggang sa mapagdesisyonan niyang sadyain si Ashley sa baryo nito. Nagdadalawang isip pa nga siya dahil baka matakot na naman ito sa kanya. Pero dumiretso pa rin siya para lamang masilayan ang mukha ni Ashley. Nagtanong-tanong siya kung saan niya mahanap si Ashley. May nagsabi sa kanya na nasa talipapa kaya't sumadya din si Persimmon kahit na lamang ayaw niya ng amoy doon. Bumaba siya sa kotse hanggang sa makita niya si Ashley mula sa malayo. Nakikipagtawanan sa kasamang ginang. Palagay niya ito na ang ina ni Ashley. Ang ganda no? Anang matandang lalaki na nasa tabi niya. Prinsesa yan kung ituring dito sa baryo. Palibhasa nga'y napakaganda. Pangalawang buhay niya na yan eh. Noong naaksidente siya. Nakomato siya kaya akala nga namin. Kukuhanin na siya sa amin ng may kapal. Ngunit matapos ng 9 na araw nabuhay siya. Ang loko ng tadhana no? Kung magbiro eh. Oo siya, mauna na ako. Nagpaalam ang matandang lalaki kaya't nang ibalik ni Persimmon ang paningin niya kina Ashley ay wala na ito. Pumasok siya sa loob, palinga-linga habang hinahanap ang dalaga hanggang sa makita niyang palabas na ito ng talipapa. Mabilis na bumalik sa kotse si Persimmon at lihim itong sinundan. Dahil maliit lamang ang hakbang ng mag-ina, mabagal lang din ang ikot ng gulong ng kotse ni Persimmon. Ano ba tong ginagawa ko? Nasabi niya habang nakatanaw sa makintab na buhok ni Ashley hanggang sa biglaan niyang maipreno ang kotse matapos siyang lingunin ng mag-ina. Sir Rosie, ang ina ni Ashley, kaagad siyang nakilala kaya't nahihiyang bumaba si Persimmon. Magandang araw po. Nahihiya siyang bumati. Hindi niya maidiretso ang kanyang paningin dahil hanggang ngayon iniisip niya pa ding si Ashley at ang nangyari kahapon. Saan ang punta mo? Gusto mo bang pumunta sa bahay? Magkape po muna kayo doon. Alok ng ina ni Ashley. Hindi po ba nakakahiya yun? Kung okay lang po, sumabay na kayo sa kotse ko. May tuwa ng kaunti kay Persimmon nang pagbuksan niya ang ina ni Ashley, lalo na ang dalaga. Pakiramdam ni Persimmon ay ang asawa niyang pinagsisilbihan niya. Hindi pa po ako personal na nakakapagpasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa pagkakaligtas niyo dito kay Ashley, di sana wala akong anak na magtatrabaho ngayon sa gobyerno. Public servant daw ang gusto niya. Sandaling napatigil si Persimmon. Dating abogado ang asawa niya na namayapa. Nagsisilbi sa mga mahihirap. Public servant din. Jan, pakiliko mo. Nandyan ang bahay namin. Maya-maya ay anang ginang kaya't naputol ang pag-iimahinasyon ni Persimmon. Maiba ako. Ilang taon na ho ba kayo? 35. Turning 36 this coming March. May party sa bahay. Kung gusto nyo, pumunta ho kayo. Nako, nakakahiya naman ho. Nakangiting anang ginang nang bumaba sa kotse. Pero bakit parang wala sa itsura nyo ang edad nyo? Mukha kayong hindi tumatanda. Halos 8 taon lang ang tanda ko sa inyo. Pero tanawin nyo naman ang itsura ko. Wag po sana kayong ma-o-offend ano. Bakit po wala kayong asawa hanggang ngayon? Ma, saway ni Ashley. Hindi ko po kasi alam kung titibok pang muli ang puso ko. Sagot ni Persimmon, tsaka sandaling tumingin kay Ashley. Tara po sa loob, ipaggagawa ko kayo ng mainit na kape. Ang mama ni Ashley ang nag-asikaso sa kusina. Dahil wala ang papa niya, siya munang humarap kay Persimmon. Sorry pala dun sa nangyari noong nakaraan. Panimula ni Persimmon. Ayos lang po, kinausap na ako ng driver ninyo. Nauunawaan ko po ang kalagayan nyo. Pasensya na din kung medyo natakot ako. Nakakahiya dahil hindi ko naisip kaagad na kayong nagligtas noon sa akin. Nalaman ko na nakomatos ka. Opo, ilang araw din. Wala akong maalala nung una kung ano-anong naiisip ko hanggang sa nasanay na po ko sa mga imahe kong nakikita. Nakikita ko po kayo sa isip ko. Nabitiwan ni Persimmon ng tasa ng kape dahilan para tumapon iyon at siya'y mapaso. Kaagad na napatayo si Persimmon. Sorry, okay lang po kayo? Kaagad siyang nilapitan ni Ashley. Ang mata nito'y puno ng pag-aalala. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Persimmon na pagmasda ng makislap na mata ng dalaga. Nakatulad ng mata ng kanyang asawa. Ngunit nang matagpuan ni Ashley ang sarili na halos dumikit na kay Persimmon, kaagad siyang dumistansya papalayo.
Sandali po, kukuha ko ng tissue. Nahihiyang wika ni Ashley. Pagbalik ni Ashley, wala na doon si Persimmon. Sinubukan niyang hanapin ito sa labas, ngunit maging ang kotse ni Persimmon ay wala doon. Umalis na siya? May kung ano sa dibdib niya na naninikip. Habang si Persimmon, nag-aapura na hininto ang kotse matapos makalayo sa baryo nila Ashley. Dahan-dahan niyang hinawakan ng dibdib niya, kasabay niya noon ng unti-unti ding pagtulo ng kanyang luha. Buhay siya, alam ko. Buhay siya. Hindi ako magkakamali. Naipit ni Persimmon ang kanyang labi habang patuloy na umiiyak. Ayaw niyang gumawa ng ingay dulot ng pagluha. Ngunit ang emosyon sa puso niya, unti-unti siyang sinasakal. Pakiramdam niya, hindi siya makahinga. 10 taon akong nag-antay. Nandito ka lang pala. Oh Diyos ko, ano po ba talagang plano niyo sa akin? Bakit niyo po ako pinahihirapan ng ganito? Tumingala si Persimmon habang patuloy sa pagluha. Alam kong si Amanda ang taong yun, pero hindi ko alam kung paano ko siya yayakapin, kung paano ko ipapakita ang pagkamis sa kanya. Paano po? Pakiusap, tulungan niyo po ako. Parang bata na patuloy ang pagiyak ni Persimmon hanggang sa ilang minuto ang dumaan at napakalma niya ang kanyang sarili. This time, hindi na ako papalpak. Poprotektahan na kita sa kahit saang panganib. Gagawin ko ang lahat para hindi ka na masaktan. Pinaandar niya ang kanyang kotse. Tila ang dating madilim niyang nilalakaran, unti-unting nagkaroon ng sariling liwanag. Sir, saan po ba kayo galing? Dahan-dahang natahimik si Damon nang yakapin siya ni Persimmon ng mahigpit. Magtrabaho na tayo. Anya na may ngiti sa labi. Magaang mata niyo. Galing na naman ba kayo sa puntod ni Madam? Ayos lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Alam mo, konti na lang. Iisipin na ng iba dyan na may gusto ka sa akin kakaganyan mo. Biro ni Persimmon kay Damon. Sir, ano man ang nangyari sa inyo bago kayo umuwi dito, labis kong pinagpapasalamat. Sa wakas, nakita ko na din na matamis ang ngiti nyo. Dahan-dahan nang umuwi si Damon hanggang sa maiyak ito. Hindi nyo po alam kung gaano ang sakit sa tuwing nakikita ko kayong nahihirapan. Salamat sa pag-aalala mo. Opo, yun lang naman ang magagawa ko eh. Hindi ko kayo kayang pasayahin pero hindi ko din kayo pwedeng pabayaan. Napamahal na kayo sa akin eh. Umiiyak na ani Damon kaya't niyakap siya ni Persimmon. Salamat sa pagmamahal mo para sa akin bilang nakakatandang kuya mo. Tumango si Damon habang nagpupunas ng luha. Kinaumagahan, umalis si Persimmon para personal na makausap ang isa sa magiging business partner niya. Balak kasi noon na kontratahin ni Persimmon na mag-supply ng prutas para sa mga gagawin niyang produkto, katulad na lamang ng lemon at pinya. Gusto sana siyang samahan ni Damon, kaya lang ay binili naman ni Persimmon na maiwan na lang ito para may katuwang si Mariel kung sakali na may dumating pang ibang bisita. Hello? Talaga bang okay ka lang dyan? Hindi mo ba ako kailangan? Wika ni Damon nang tawagan si Persimmon. Nag-aalala siya para dito. Medyo naninibago siya dahil ngayong araw lang siya nahiwalay sa kanyang amo. Sinabi ko na, wag mo kong alalahanin, maayos ako. Kung isipin mo na naman na nalulungkot ako, palagay ko tapos na ako sa ira na yan. O siya, ibababa ko na. Nang mamatay ang linya, napanguso na lamang si Damon. Dati-rati naman, sinasama niya ako sa kahit anong lakad niya. Talaga nga kayang okay lang siya. Sa matagal na pag-iisip, nagulat siya nang bumukas ang pinto ng opisina ni Persimmon at si Ashley ang naroon. Miss Ashley, anong ginagawa mo dito? Si Mama. Gumawa kasi siya ng drinking alcohol mula sa melon. Gusto niyang bigyan si Sir Persimmon. Alam mo, natutuwa ako na kahit natakot ka noong nakaraan kay Sir. Narito ka pa din. Wala siya may pinuntahan. Kung gusto mo, maglakad-lakad muna tayo habang hinihintay mo siya. I'm sure, matutuwa yun kapag nakita ka niya. Ganun ba talaga ako kahawig sa asawa niya? Oo, sobra. Halos si Dad lang ang naiba sa inyo. Alam mo, sobrang hirap ng pinagdaanan niya. Halos nung mawala si Ma'am Amanda, palagi siyang naglalasing, umiiyak. Wala naman akong magawa kundi ang panoorin siya kasi hindi ko na maibabalik si Ma'am. Kaya nga kahapon, nang makita ko ang matamis niyang ngiti, hindi ko na iwasan na maiyak sa tuwa. Kasi sa wakas, matapos ng napakahabang panahon, nakita ko din yun. Ngumiti si Damon tsaka nilingon si Ashley.
May mga love letters ba sila ni Ma'am Amanda? Meron, bakit? Kung okay lang, pwede ko bang mabasa yun? Walang ideya si Damon sa sinasabi ni Ashley, kaya nagdadalawang isip siya. May tiwala ka ba sa akin, Damon? Nagdududa man, tumango si Damon. Iginiya niya si Ashley papasok sa dating kwarto ni Persimmon at Amanda. Nandun sa drawer na yon. Pakiingatan lang dahil mahal na mahal ni Sir ang mga sulat na yon. Marahan ang bawat hakbang ni Ashley habang palinga-linga. Ang kwartong ito ang madalas na nasa panaginip niya. Damon, si Sir Persimmon, nakamaroon ba siya nang ikasal sila ni Ma'am Amanda? Paano mong nalaman? Okay ka lang? Ani Damon sa kanya nang hindi siya umimik. Ang drawer na naroon, dahan-dahan niyang hinaplos. Ang emosyon ay umusbong sa kanyang puso. Binuksan kung saan naroon ang makapal na sulat ni Amanda at Persimmon para sa isa't isa. Ang isa doon ay kinuha niya at binasa. Ang masuyong sulat ni Persimmon para sa kanyang minamahal na si Amanda. Muli siyang kumuha ng sulat na sinulat naman ni Amanda at ang isang linya doon ang tumatak sa kanya. Mahal kong Persian, tandaan mong saan man ako mapunta o dalhin ng mundo. Ako'y babalik at babalik pa din sa piling mo. Binasa iyon ni Ashley hanggang sa tumulo ang kanyang luha. Ako si Amanda. Nasabi niya habang umiiyak, napasalampak siya. Damon? Tinig iyon ni Persimmon, ngunit napatigil ito nang makita si Ashley na hawak ang isa sa sulat. Nang lumingon si Ashley sa kanya, luhaan ang mga mata nito. Persimmon? Anya habang patuloy sa pagbagsak ang kanyang luha, hawak pa din ang sulat. Persian? Muling anya. Ang mata ni Persimmon, dahan-dahang bumagsak ang luha. Tinakbo nito si Ashley at mahigpit na niyakap. Ikaw yan di ba wife? Humahagulgol na ani Persimmon. Maging si Damon, napatalikod at nasalo ang kanyang bibig habang umiiyak dahil sa tagpong nasasaksihan. Hindi pa nakakasagot si Ashley nang bumagsak ito sa bisig ni Persimmon matapos mawalan ng malay. Ashley? Damon, nawalan ng malay si Ashley. Dalhin natin siya sa hospital. Sandali po, kukunin ko ang kotse. Kinarga ni Persimmon si Ashley. Nang maisakay niya ito sa kotse, ay si Damon pa rin ang naging driver. Nanatiling karga ni Persimmon si Ashley hanggang sa tuluyan niya itong madala sa hospital. Dok, kamusta siya? Nag-aalala pa din si Persimmon nang salubungin ng doktor palabas sa kwarto kung saan naroon si Ashley. Nawalan siya ng malay dahil sa matinding sakit ng ulo. Base sa record niya dito sa hospital ay dati na siyang naging pasyente. Sabi sa chart niya, under siya ng comatose noon dulot ng car accident. Naapektuhan ang isip niya at nagkaroon ng aftershock. Hindi ko po maintindihan. Ani Persimmon. Palagay ko, ngayon palang bumabalik ang ilang alaala niya. Nang dalhin kasi siya dito noon, ako din ang naging doktor niya. Naging stable siya ngunit makalipas lang ang 2 oras, huminto ang pagtibok ng puso niya. Tandang-tanda ko pa pero talagang kinilabutan ako ng mga oras na yon. Akala namin patay na siya, pero muling tumibok ang puso niya. Nakoma siya pero nagising makalipas ang 9 na araw at sa paggising niya na iyon, wala na siyang maalala. Tumingin si Persimmon kay Damon. Ngayon po, kamusta siya? Maayos na siya pero kung maaari, huwag niyo siyang bibiglain. Hayaan niyong maalala niya ng kusa ang mga bagay na nakaligtaan niya. Pumasok si Persimmon sa kwarto ni Ashley na mahimbing nang natutulog. Ang luha sa mata niya, umaagos na naman hanggang sa tuluyan niyang mahawakan ng kamay ni Ashley. Si Ashley, palagay ko siyang namatay ng araw na yun at bumalik si Amanda para sa akin. Sir, ano pong plano niyo? Alam kong siya ang asawa ko, Damon. Hindi niya ako iniwan. Hinagka ni Persimmon ang kamay ni Ashley. This time, hindi na ako magkakamali. Poprotektahan ko siya sa abot ng makakaya ko. Tumango si Damon. Naniniwala din siya dahil sa mga nasaksihan niya kanina. Masaya ako na malaman yan, sir. May mga imahe din siyang nakikita na kasama niya kayo. Pero tulad nga ng sinabi ng doktor, hindi natin siya maaaring pilitin na maalala lahat. Maaari din na hindi niya maalala ang mga nangyari kanina. Mamahalin ko siya at poprotektahan. Kahit si Ashley pa siya o si Amanda. Wala na akong pakailam kahit sino pa siya. Basta mamahalin ko siya. Nang magising si Ashley, kumunot ang noo niya dahil masakit pa din ang kanyang ulo. Naramdaman niya ang kung ano sa kamay niya
Kaya't nilingon niya iyon. Naroon si Persimmon, nakadukduk sa kama niya at natutulog habang hawak pa din ng kamay niya. Kaya't marahan niya itong hinila. Wala siyang matandaan kung paano siya nakarating sa hospital. Ang huling alaala niya ay hiniling niyang makita ang mga sulat ni Persimmon at Amanda. Maliban doon ay wala na. Tiningnan niya ang maamong mukha ni Persimmon. May mainit na bumalot sa puso niya habang nakatitig dito. Tama si Mama. Hindi pa nga halata ang edad mo. Parang magkaedad lang tayo. Dahan-dahan na hinawakan ni Ashley ang buhok na nasa noo ni Persimmon dahilan para ang kanyang puso ay sunod-sunod at mabilis na tumibok lalo nang dahan-dahang magmulat ito ng mga mata. Mabilis na iniwas ni Ashley ang kanyang mata kay Persimmon. Bakit? May masakit ba sa'yo? Halata ang pag-aalala sa mga mata ni Ashley. Wala, okay na ako. Ano bang nangyari sa akin? Nawalan ka ng malay kaya dinala kita dito. Tinawagan ko na din ang mama mo. Papunta na sila dito. Baka may masakit pa sa'yo. Kaya ka mabait sa akin dahil kamukha ko ang asawa mo? Hindi ah. Dati pa naman ako mabait sa inyo, di ba? Iniligtas kita sa aksidente. Tapos inisponsoran ko pang scholarship mo nang mag-college ka. Kahit hindi pa naman kita nakikita. Kung sa bagay. Maya-maya, dumating ang mama at papa ni Ashley. Nagpasalamat ang mga ito kay Persimmon. Mauna na din po ako. May mga delivery pa akong dapat asikasuhin. Sandaling tumingin si Persimmon kay Ashley tsaka sandaling kumaway para magpaalam. Bakit kayo umalis agad? Mamaya lang made-discharge na siya. Ani Damon na nasa kotse. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano ang magulang niya. Minsan na nga akong tinanong ng mama niya kung bakit wala pa akong girlfriend. Baka himatayin yun kapag sinabi kong si Ashley ang gusto ko. Sir, balak niyo siyang ligawan? Hindi ba alanganin sir? Kakagraduate lang ni Ashley ng college. Why not? Kung gusto niya ako pang magtuturo sa kanya para pumasa. Isa pa bata pa naman ang itsura ko at hindi halata ang edad ko. Sabi niya nga kanina parang hindi naglalayo ang edad namin. Totoo? O baka naman panaginip lang yun sir. Sinabi niya talaga ano, huwag kang ang panira dyan. Mag-drive ka na. Nagtataka si Persimmon kung ano ang mayroon at maraming tao sa bakuran nila Ashley. 3 baboy yata ang kinatay. Hindi ho ba kami nakakaabala sa iyo? Tila napapadalas naman yata ang pagbisita mo dito. Anang ama ni Ashley. Maraming hinarvest na prutas sa farm, kaya naisip ko na magdala dito. Tinuro ni Persimmon ang likod ng kanyang sasakyan. Medyo nasusuya na din kasi ang mga taga-baryo. Talaga? Naku, salamat at nagabala ka pa. Pauwi pa lang si Ashley ay kasama ang tita niya. Mabuti na lamang at nauna pang sabihin iyon ng papa ni Ashley. Balak-balak na din kasing itanong ni Persimmon kung bakit hindi niya nakikita ang dalaga. Saan ho ba sila galing? Kumuha siya ng board exam at pumasa siya sa abogasya. Kaya nga may malaking salo-salo. Halika, tara sa loob. Anyaya pa nito kay Persimmon kaya't inaya niya na din si Damon. Hindi ba't wala ka pang nobya? May irereto sana ako sa'yo. Kumibot ang kilay ni Persimmon kasabay ng pagkagat ng kanyang labi. Hindi niya akalain na kahit nasa 35 na siya, malakas pa din ang dating niya na irereto ng mismong ama ang kanyang anak. Nasa 40 ng kapatid ko pero maganda pa rin yun at stewardess ang trabaho. Malawak ang ngiti na anang ama ni Ashley habang si Persimmon mabilis na nabura ang ngiti. Lumingon siya kay Damon na nakangiwi. Sino po? Ang kapatid ko, ang tita ni Ashley. Ang butas ng ilong ni Persimmon ay nanlaki. Okay lang po ba kung magpahangin muna ako sa labas? Wika ni Persimmon. Nagtataka naman na tumango ang ama ni Ashley. Sir, okay ka lang? Tanong ni Damon nang habulin si Persimmon sa labas na ngayon ay nakapamiwang at problemado. Irereto nga ako sa kapatid niya na nasa 40 na. Niloloko niya ba ako? Nanggagalaiti si Persimmon. Sir, dapat po nag-expect na kayo. Talagang mahihirapan kayong lapitan si Ashley. Ang tingin nila sa inyo ay anak ang turing niyo kay Ashley. Anak? 10 years lang ang gap ng edad namin. Irereto niya lang ako sa hukluban pa. Umikot ang mata ni Persimmon hanggang sa tumama iyon sa 2 babae na naglalakad papasok. Ngunit ang kanyang mata napako lamang kay Ashley. Nanibago siya dahil umikli ang buhok nito. Ngunit hindi naman nabawasan ng ganda. At sa kahit sa ganitong distansya, masasabi kong napakaganda niya.
Di ba? Sinabi ko na sa'yo, maganda talaga ang kapatid ko. Kamunti ka nang mapatalon sa gulat si Persimmon nang nasa tabi niya na pala ang papa ni Ashley. Pinagkaguluhan si Ashley at binati ng mga taong naroon dahil sa pagkakapasan nito. Ngunit hindi niya nakaligtaan na naroon si Persimmon at nakatanaw sa kanya hanggang sa magsalita ang kanyang tiyahin. Siya ba si Persimmon? Yung binabanggit mo sa akin, kuya? Mukhang ako pa talagang manliligaw sa kanya. Mukhang mahiyain eh. Napangiwi si Persimmon, kinilabutan siya at nakapag-isip ng hindi maganda. Kapag ba 40 ay wala nang hiya-hiya? Anya sa isip, maging si Ashley ay clueless din sa kung anong nangyayari. Hindi mahiyain tong si Mr. Rosil. Sadyang matagal lang na hindi nagnobya. Kung magsisimula na kayo ngayon, ay makakapagpalagayan din kayo ng loob. Ligawan mo na. Siniko si Persimmon ng ama ni Ashley. Habang ang dalaga, pinapanood lamang kung anong magiging reaksyon ni Persimmon. Papasok po muna ako sa loob. Ilalabas ko na din ang ilang dessert sa ref. Ani Ashley. Ano ba ang mga hilig mo ha? Umakyabit na ang tita ni Ashley sa braso ni Persimmon, ngunit siya ay inalala si Ashley. Sandali lang, sorry. Hindi kasi ako sanay nang nilalapitan lang. Hinarang ni Persimmon si Damon para makawala sa babae. Tulungan ko na si Ashley doon. Sir, wag mo kong iwan dito kay tita. Parang maiiyak na ani Damon. Anong tita? Sweet 40 lang ako no? Baka tita ka naman dyan. Lalong napangiwi si Damon. Marahan na naglakad si Persimmon hanggang sa makita niyang pababa na si Ashley. Kunwari pa siya. Bakit mahihiya siya? Halata naman na gusto niya din si tita. Bubulong-bulong na ani to habang binubuksan ng ref. Sino naman nagsabi na gusto kong nirereto sa iba? Anya tsaka lumapit kay Ashley habang nakaharap ito sa ref. Kaya't hindi siya maaaring humarap dahil naiipit siya sa pagitan nito at ni Persimmon. Ito ba ang dadalhin sa labas? Kinuha niya ang isang malaking Tupperware doon na may lamang fruit salad. May iba akong gusto. Hindi ako mahilig sa mas matanda sa akin. Congratulations anyway. Di mo kasi ako pinapansin kanina kaya hindi na kita nabati. Bulong ni Persimmon bago tumalikod kay Ashley. Ang pisngi ni Ashley para bang pinahira ng dinurog na sili sa sobrang pamumula. Ano ka ba? Bakit ka kinikilig doon? Pinagagalitan niya ang kanyang sarili. Tinanaw niya si Persimmon na naglalakad na palabas. Posible ba talaga na magkagusto ko sa kanya? Na halos kalahati ng edad ko? Maya-maya lamang nagsimula ng pagdiriwang. Ang lahat ay nagtatawanan, ngunit ang atensyon ni Persimmon ay naroon lamang kay Ashley. Gusto mo, ikuha kita ng lechon? Mapanuksong alok ng tiyahin ni Ashley kay Persimmon at alam niyang nakatingin sa kanila ngayon si Ashley. Hindi na, vegetarian ako. Ang sungit? Ano ba yan? Angil paminsan ng tita ni Ashley. Lumayo si Persimmon dahil makapalang tao. Nasulit naman niyang pagmasdan si Ashley hanggang sa maramdaman niyang may humihila sa laylayan ng manggas niya. Nakita niyang si Ashley ang naroon. May dala itong isang hiwang lechon. Nagabala ka pa. Mag-enjoy ka doon, okay lang ako pero salamat. Akala ko ba, vegetarian ka? Ngumuso si Persimmon. Iba pag galing sa'yo. Kumbaga kahit bawal, gagawin ko. Maibigay ko lang ang gusto mo. Ayokong isipin na nanliligaw ka. Kumunot ang noo ni Ashley. Paano nga kung ganun? Pwede naman 'di ba? Kahit bawal. Nakangiting ani Persimmon patungkol sa mga magulang nito na tsak na kauna-unahang tututol. Sir, bakit niyo naman po ako pinaubaya doon? Angil ni Damon na sandamakmak ang pagkain sa plato. Natawa si Persimmon. Single ka naman. Malay mo ikaw na ang inaantay no ni tita. Di tito na ang itatawag ko sa'yo pag nagkataon. Sir, ibibigti ko na lang ang sarili ko. Ani Damon. Nang mga sumunod na araw, naging abala si Ashley, kaya't hindi na muna dumalo si Persimmon sa kanilang bahay. Ihatid mo na si Aisha sa eroplano? Tanong ni Persimmon patungkol sa pinsan na kakauwi lang ng bansa. Si Larkin ang bahala sa kanya. Huwag lang sanang mapalapit kay Kaiden eh. Di nila maiisahan si Ma'am Aisha. Kaya huwag kayo mag-alala, sir. Nga pala, nagkakagulo daw sa munisipyo ah. Bakit naman daw? May lupa daw na nabili ang gobyerno noon kung saan tinatayuan ang bahay ng mga kapuspalad. Pero nanalo sila noon sa kaso kaya hindi sila napaalis. Yung kasong naipanalo ni Ma'am Amanda,
Binuksan daw ulit ng dating mayor dahil sa kanila na yun. Si Ashley daw po ang humawak ng kaso. Ano? Napatayo si Persimmon. Kinuha niya kaagad ang susi kay Damon. Nag-drive siya papunta sa munisipyo. Ang makapal na tao kaagad ang bumungad sa kanya. Hindi niya matanaw si Ashley kung nasaan. Kumalma lang po tayo. Sa wakas ay nakita siya ni Persimmon matapos magsalita sa mikropono. Kahit naman po hindi tayo magkagulo dito, ipaglalaban natin ang lupa niyo. Hindi niyo po kailangan magkagulo pa dito. Please po, bumalik na po tayo pa uwi. Nakikiusap si Ashley sa mga taong naroon na karamihan ay matatanda. Ngunit mas pinili pa din ng karamihan na ipilit ang gusto nila hanggang sa halos masiksik na si Ashley. Napapadaing na siya dahil sa mga taong gumigit-git sa kanya. Hanggang sa maramdaman niyang lumuwag ang kanyang paligid. Nang imulat niyang mata, naroon si Persimmon at hinaharang ang sariling katawan para hindi siya masaktan. Ramdam ni Ashley na nahihirapan ito dahil sa reaksyon ng muka. Ang puso niya ay naantig. May mainit na naman na umusbong sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo dito? Ani Ashley na namamasa ang mga mata. I won't let you hurt anymore. Never again. I'll promise. Nakangiting ani Persimmon. Pero ikaw ang masasaktan sa ginagawa mo. Kaya kong tiisin yun. Pero hindi ang makita kang nasasaktan at nahihirapan. Kaya hayaan mo kong gawin to para sa'yo. Iginiya ni Persimmon si Ashley papasok sa bisig niya at hindi hinayaan na dumampi kahit nadulo ng daliri ng makakapal na taong naroon. Ang damdamin ni Ashley ay kakaiba. Dapat ay kikiligin siya pero hindi ganun ang naramdaman niya. Para siyang naiiyak na hindi niya maipaliwanag. Maya-maya pa, nagdatingan ng mga kapulisan para humarang sa mga taong nagwewelga. Desidido ang mga pulis na ipagtulakan ng mamamayan. Mabuti na lamang at naroon si Persimmon. Hindi ko alam kung ganyan ang paraan nyo para makamtan ang gusto nyo. Pero kung ipagpapatuloy nyo ang pagwewelga, pabibitawan ko kay Ashley ang kaso na hawak niya. Nakikiusap siya sa inyo na huwag magkagulo dito para walang masaktan. Pero mukhang wala kayong balak makinig kaya sige, gawin nyo ang gusto nyo. Hinila ni Persimmon ang pulsuhan ni Ashley. Sandali, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Hindi mo sila pababayaan. Tinatakot lang natin sila kapag nakita ka nilang umalis. Tsak na aatras din ang mga yan. Ani Persimmon at hindi nga siya nagkamali dahil isa-isa na ding sumunod ang mga tao doon. Kaysa nagpapakahirap kayo dyan, halika't magmerienda. Wika ni Persimmon nang harangin niyang isang street food vendor na sakay ng tricycle. Nakatanaw lamang si Ashley kay Persimmon habang kumukuha ito ng street foods gamit ang hawak na stick. Masyado niyong pinapahirap ang buhay. Kung matalo kayo sa korte, wala kayong magagawa kundi tanggapin yun. Ngunit kung sakali mang manalo kayo, tsaka kayo mag-party, hindi yung masyado ninyong pinahihirapan ang inyong sarili. Sa tingin niyo kapag meron bang nasaktan o nasawi sa inyo, may pakailan ba sila? Hindi ba't wala din naman? Antayin niyo na lang kung anong mangyayari, okay? Pinangangaralan ni Persimmon ang lahat ng taong naroon. Mr. Rossi? Kaagad na nakilala si Persimmon ng matandang kasama sa welga. Hindi ba't ikaw ang asawa ni Attorney Amanda? Hindi ko nagaanong natatandaan ang mukha niya. Ngunit hindi ko makakalimutan ang mukha mo. Clueless si Ashley sa pag-uusap ng dalawang iyon. Nakilala niyo po ko? Akala ko wala nang makakakilala sa akin. Malabong makalimutan namin ang asawa ng babaeng minsang nagligtas sa amin. Nakakalungkot dahil kami ang naging dahilan kung bakit mas napaaga ang kamatayan niya. Kumunot ang noo ni Persimmon at halatang walang ideya kung ano ang sinasabi nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Namatay sa aksidente si Amanda at tanggap iyon ni Persimmon dahil siya mismo ang nakasaksi ng mga sandaling yun kaya hindi na siya nagpaimbestiga pa. Ngunit dahil sa mga sinasabi ng ginang na ito, nagugulo ang isipan ni Persimmon at hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Ano po ang alam niyo tungkol sa nangyari? Batid naming lahat na hindi sa lupang yun kaya namatay si Attorney Amanda. Naipanalo niya ang kaso kaya ng araw ding yun ay namatay siya. Tila nang hina ang tuhod ni Persimmon sa kanyang mga narinig. Ipinagdarasal ko na wag sanang maulit ang mga nangyari sa dalagang kasama mo ngayon. Dahan-dahan na nilingon ni Persimmon si Ashley.
Maraming tumakbo sa isip ni Persimmon at isa na roon ang sinabi ng matanda na maaaring maulit ang nangyari kay Amanda kay Ashley. Kaya ka ba nandito? Kaya ka ba bumalik para muling magligtas ng mga taong kapuspalad at muling ialay ang iyong buhay para sa kanila? Ang puso ni Persimmon naninikip sa mga iniisip niyang iyon habang nakatitig kay Ashley. Para bang mangyayari ulit ang mga sinapit ni Amanda, ngunit sa katauhan naman ni Ashley. Kanina ka pa ganyan. Bakit ganyan kang makatingin sa akin? May problema ba? Tanong ni Ashley nang nasa kotse na sila at pabalik sa baryo. Nagpresenta na si Persimmon na maihatid siya sa bahay. Wala. Natutuwa lang ako sa'yo. Hindi ganyan ang natutuwa, Persimmon. Tinawag mo ba akong Persimmon? Walang sir? Bakit aangal ka ba? Mas gusto kong tawagin kang Persimmon eh. Nasa bahay ba ang mami at daddy mo? Wala, hinatid nila si tita. Ayaw mo naman daw siyang pansinin kaya para saan pa daw para mag-stay siya dito. Pwede bang pumunta ako dun? Kumunot ang noo ni Ashley. Ano naman ang gagawin mo dun? Bigla nitong nilapit ang mukha sa mukha ni Persimmon. May binabalak ka no? Nakanguso na nanunukso si Ashley pero nakatitig lang si Persimmon sa kanya. Miss na kita. Yun ang gusto niyang sabihin, ngunit ayaw niyang mawirduhan si Ashley kaya ngumiti siya. Wala, may gusto lang akong makita. Ginulo ni Persimmon ang ulo na ni Ashley. Poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Anya habang nakatitig sa magandang mata ni Ashley. Sa bahay nila Ashley ay sa labas lang ipinarada ni Persimmon ang kanyang kotse, kaya naglakad na lang sila papasok. Sa kwarto tayo dumiretso. Ha? Bakit doon? Nayakap ni Ashley ang kanyang sarili matapos iyong sabihin ni Persimmon. Pinitik ni Persimmon ang noo ni Ashley. Anong iniisip mo? Wala akong gagawin no? Sa kwarto ni Ashley, isa-isang tiningnan ni Persimmon ang pinto noon maging ang bintana. Safe ba to? Anya habang pinipihit ang lock noon. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagtatakang tanong ni Ashley dahil sa ikinikilos ni Persimmon, ngunit hindi siya nito pinansin. Magpadagdag ka pa kaya ng screen dito, kahit ako nang magbayad. Nag-aalala ka ba sa akin? Doon tumingin na si Persimmon sa kanya. Dahil ba sa sinabi ni Manang na pwedeng maulit ang mga nangyari sa asawa mo sa akin? Napakurap si Persimmon, hindi niya mahugot ang isasagot niya. Ayaw niyang maramdaman ni Ashley na ini-imagine siya nito na ito ang kanyang asawa, kahit na alam niya naman ang sagot. Naniniwala si Persimmon na ang kaluluwa ng kanyang asawang nasa loob ni Ashley. Kaya lang, hindi siya kilala dahil ang isip nito, parte pa din ng katawan nito. Pero tulad nga ng sinabi niya, si Amanda man siya o si Ashley, gusto niya pa ding siguruhin na ligtas ito sa lahat ng oras. Ang mga mata ni Persimmon ay lumungkot. Paano ko ba ipapaliwanag sa'yo? Anya sa isip, ngunit kaagad na naputol ang kanyang pag-iisip nang tumingkayad si Ashley para hagkan ang kanyang pisngi. Malaki ang bilog ng mata ni Persimmon na tumingin sa dalaga na ngayon ay nakangiti pa. Dahan-dahan na hinawakan ni Ashley ang magkabilang pisngi ni Persimmon at rektang tinignan ang mga mata nito. Hinalikan kita, hindi yun guni-guni. Gusto kong malaman mo na hindi na yun mauulit. Gagawin ko ang lahat para hindi ka na masaktan tulad noon. Hindi ko nahahayaan na maranasan mo ulit yung trauma na sinuffer mo ng ilang taon. Hindi na mangyayari sa akin yun, Persimmon. Sino bang kausap ko ngayon? Ang emosyon bumugso na naman sa kanyang puso. Si Ashley, pero dahil kamukha ko siya, isipin mong siya'y ako at ako ay siya. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na to? Dahil gusto kita. Alam ko, palalayasin ako ni Mama at Papa kapag nalaman nilang 10 taon ang tanda ng lalaking nagugustuhan ko. Pero tatanggapin mo naman ako, hindi ba? Tinatanong ba yan? Siyempre kahit ngayon kung gusto mo itatanan kita. Ayoko. Gusto ko ikasal sa'yo. Persimmon, dito ka matulog ngayon. Nakatanaw lang si Persimmon sa kanya matapos ay mahigpit na niyakap si Ashley. Nakahiga lang noon sa kama ang dalawa at nakatitig sa isa't isa. Hawak ni Persimmon ang kamay ni Ashley. Bakit ganyan kang makatingin sa akin? Nakangiting ani Persimmon habang hinahaplos ang likod ng kamay ni Ashley gamit ang daliri sa hinlalaki niya. Nakatingin ka din naman sa akin eh.
Nakangiti si Ashley nang hatakin siya ni Persimmon para mayakap. Persimmon, anong ginagawa mo? Let's stay like this for a while. Bulong ni Persimmon kaya napangiti si Ashley. Ang pisngi niya nagiinit na naman dahil sa pamumula. Ashley, anak! Ashley! Anang papa niya sa labas ng kwarto. Napabangon si Ashley. Hindi pa man siya nakakasagot, binuksan na ng papa niya ang kwarto. Papa, bakit po? Kabado na nilingon ni Ashley ang kama niya pero wala doon si Persimmon. May dala kaming pasalubong ng mama mo. Hindi ka naman lumalabas. O ano't pulang-pula ang pisngi mo? May nararamdaman ka ba? Wala po, okay lang po ako. Mamaya po lalabas ako. Hayaan niyo lang po muna ako dito sa kwarto. Oh, bakit parang pinagtatabuyan mo naman ako? Hindi po pa, gusto ko lang po talagang mapag-isa. Oo, lalabas na ako. Pero bago yon, sabihin mo, gwapo pa din ba ako? May potensyal ba na lokohin ako ng mama mo? Kumunot ang noo ni Ashley. Bakit niyo po nasabi? Alam naman natin kung gaano kayo kamahal ni mama, di ba? Noong nakaraan, pansin ko na palaging nandito si Persimmon. Sabihin mo nga sa akin, sa tingin mo may sinasadya ba siya? Kinabahan bigla si Ashley. Natakot siya na baka makahalata ang kanyang papa. Ayaw niya sa tita mo. Hindi kaya si mama mo ang gusto niya? Pa, wala pong hilig si Persimmon sa mas matanda sa kanya, no? May iba mang gusto si Persimmon at mas maganda pa kay tita at kay mama. Sino? Ikaw? Biro na anang ama ni Ashley. O siya, lalabas na ako. Bumaba ka mamaya ha. Pagsara ng pinto, ganoon din kabilis niyang naramdaman ang yakap ni Persimmon mula sa likod niya. San ka ba nagtago? Kinabahan ka ba? Ani Persimmon, tsaka iginiya si Ashley paharap sa kanya. Pinagdikit nila ang kanilang mga noo. Mahiga na tayo. Malambing na wika ni Ashley. Hindi pwede. May kailangan akong asikasuhin eh. Sa ngayon, okay na munang nakasama natin ang isa't isa kahit saglit lang. Aalis na ako. San ka dadaan? Tinuro ni Persimmon ang balkonahe pababa. Tumangon naman si Ashley at pinanood ito palapit sa balkonahe. Ngunit bago pa tuluyang maihakbang ni Persimmon ang kanyang binti, hinila siya ni Ashley at binigyan ng mabilis na halik sa labi. Mag-iingat ka. Magkita tayo bukas. Ani Ashley dahilan para ngumiti si Persimmon. May nangyari ba? Bakit ganyan po kaganda ang ngiti niyo? Tanong ni Damon nang makauwi si Persimmon. Saan ba kayo galing? Diyan lang, hindi naman ako lumalabas eh. Tsaka sino may magandang ngiti? Di naman ah. Mabilis na binura ni Persimmon ang kanyang ngiti at ginawang seryoso ang mukha niya. Huwag mo akong alalahanin. May mas dapat tayong unahin. Ano po yun, sir? Hindi ko napaimbestigahan ang pagkamatay ni Amanda noon. Dahil naniwala kong aksidente lang ang lahat. Ano pong balak ninyo? Gusto kong iharap mo sa akin ang driver ng kotseng bumangga noon sa sasakyan ni Amanda. Nang sumunod na umaga, ganun kabilis na naasikaso ni Damon ang hiling ni Persimmon. 9:00 pa lamang ng umaga, kasama niya na ang driver na hinahanap ni Persimmon. It's been a while. Bungad ni Persimmon. Kinakabahan na tumingin sa kanya ang Ginoo. Ano pong kailangan niyo sa akin? Bakas ang takot sa mukha nito. Wala akong gagawing masama sa'yo. Pero sana makisama ka. Huli na para habulin pa ang bagay na nawala na. Ngunit gusto ko lang malaman ang katotohanan. Sabihin mo sa akin, sinong nagbayad sa'yo para gawin ang bagay na yun? Kaagad na nanlaki ang mata ng lalaking kasama ni Damon na ngayon ay nakaupo sa sofa at kaharap si Persimmon. Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Dahil alam kong hindi naman aksidente ang lahat. Ang dating mayor, biniyaran ka para banggain ang kotse ng asawa ko matapos niyang maipanalo ang kaso, tama? Hindi po ganun. Bumuntong hininga si Persimmon. Maging si Damon ay naguguluhan na rin dahil hindi niya alam kung saang panig siya maniniwala. Nang ibalik ni Persimmon ang kanyang mata sa Ginoo, kasabay noon ng malakas niyang hampasin ang kaharap na mesa. Kung ganun, ano nga? Sabihin mo sa akin. Malakas na sigaw ni Persimmon. Sir, simpleng mamamayan lang po ako. Walang kahit na anong maipagmamalaki sa buhay. At tulad ni Ma'am Amanda, ay isa lang din po akong biktima. Totoo, sinubukan po akong suhulan ng dating mayor. Ngunit hindi ko tinanggap dahil sa pagtano ng utang na loob sa asawa ninyo.
Nagbaba ito ng tingin at nagsimulang maging emosyonal. Kaya lang, ang araw na pauwi na ako hindi ko po alam na sakay ng kotseng iyon ng asawa ninyo. May isang kotse na gumitgit sa akin. Sa kaayawan kong mamatay ay kinain ko ang kabilang linya ng daan at hindi ko sinasadya na mabangga ang kotse ng asawa ninyo. Ang kotse na gumitgit sa akin, alam kong pag-aari ng dating mayor. Umiiyak na wika ng Ginoo na nakahawak sa kanyang magkabilang hita. Hindi nakakibo si Persimon dahil batid niyang sincero at nagsasabi ng totoo ang lalaking kaharap niya. Kung maibabalik ko lang po ang bawat sandali, hindi ko na sana ginawa ang bagay na yon at mas sinayaan ko na lang sana na ako ang mapahamak. Kung alam ko lang nasakay si Ma'am Amanda ng kotseng yon, mas pipiliin ko na lamang na mamatay. Luhaan na wika ng lalaki matapos ay lumuhod sa harapan ni Persimon. Patawarin po ninyo ko, sir. Patawad po kung akong naging dahilan ng pagkamatay niya. Dahan-dahang hinawakan ni Persimon ang balikat nito at tinapik. Wala kang kasalanan. Walang dapat sisihin dahil sabi mo nga, isa ka lang ring biktima. Umuwi ka na't ako nang bahala sa lahat. Pinahatid niya ang Ginoo kay Damon. Pagbalik ni Damon, nakagayak na si Persimon. Saan po ang lakad niyo? Huwag niyong sabihin na pupuntahan niyo ang dating mayor. Bakit hindi? Kung hindi ko nagawang protektahan noon si Amanda, hindi ko na uulitin yun sa pangalawang pagkakataon, Damon. Ano pong ibig niyong sabihin? Si Ashley ang humawak ng kaso na hinawakan noon ni Amanda. Palagay ko'y naibasura ang kasong yun matapos niyang mamatay. Kaya naman 10 taon ang ibinigay na palugit ng dating mayor sa mga taong nakatira sa lupa na yon. Dahil akala niya, wala nang abogado na maglalakas ng loob para ipagtanggol ang mga mamamayang nakatira doon. Pero dahil nandyan si Ashley, malamang nauulitin niya ang ginawa niya noon kay Amanda. Dahil hindi naman matiis ni Damon ang kanyang sir, sumama siya dito bilang driver. Pagdating nila sa bahay ng dating mayor, kaagad na sinabi ni Persimon sa gwardya ang kanyang pakay na gusto niya itong makausap, kaya't pinayagan sila na pumasok. Sinamahan pa nga sila ng isa. Kung maaari, mag-antay lang po kayo dito. Pababa na po si sir. Anang isang kasambahay. Ang mukha ni Persimon hindi maipinta at nakapako lamang ang kanyang mata sa hagdan kung saan bababa ang walang yang dating mayor. Maya-maya lamang, bumaba nga ito, suot ang kanyang puting Amerikana. Oh, hindi ko alam na may bisita pala ako. Sarkastikong wika nito habang nakangiting pababa. Naikuyom ni Persimon ang kanyang kamao habang nagngangalit ang kanyang bagang. Sir, ani Damon para pakalmahin siya. Alam kong hindi ko na kailangan magpakilala sa'yo. Ani Persimon. Oo naman, kilala kita. Kilalang kilala. Hindi ba't ikaw ang asawa ng attorney na namatay sa isang car accident 10 years ago? Ang kalooban ni Persimon ay nagngingit-ngit sa galit, ngunit ayaw niya namang magmukhang talunan sa harap ng hambog na mayor na iyon, kaya naman pinilit niyang ngumiti. Car accident nga ba talaga? Hindi ko masabi. Kung alam kong hawak mo pa noon ang kapangyarihan para gumawa ng krimen, pwede kitang kasuhan sa pagbibintang mo sa akin na yan. Anang dating mayor, ngunit humakbang si Persimon at hinila ang collar ng damit ng dating mayor. Hindi ito basta lamang bintang. Kaya kitang ipakulong Mr. Ex-Mayor. Ngayon ay nagbabaliktad na ang sitwasyon at ang mukha na ng dating mayor ang hindi maipinta. Talaga? Kung ganon, bakit ko pa kayo palalabasin dito? Nanlaki ang mata ni Damon nang bumunot ng baril ang dating mayor na iyon at kaagad na itinutok kay Persimon. Akmang haharang si Damon nang makita niya ang 4 na tauhan ng mayor na palapit sa kanila kaya't hindi siya nakagalaw. Ngunit si Persimon na natiling kalmado habang nakatingin sa walang yang lalaki. Sa ganitong paraan mo ba palaging tinatakot ang mga taong ayaw sumunod sa'yo? Hindi na yun mahalaga. Nakangising anito kay Persimon. Persimon? Napalingon silang lahat hanggang sa makita nila si Ashley sa labas. Humahangos ito habang nakatingin sa kanila. Ashley, anong ginagawa mo dito? Paano kang nabuhay? Pinagkamala ng mayor na iyon na si Amanda si Ashley. Tapos na ngayon ang pagpapanggap mo. Ani Ashley. Mula sa likod niya, lumabas ang 2 pulis kasama ang mga mamamayan na handang tumistigo sa krimeng ginawa ni dating mayor. Maging ang driver na noon nakaaksidente kay Amanda. Nagpasukan ng mga pulis. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Bakit niyo ako dadalhin sa presinto?
Nagpupumiglas na anang dating mayor. Sa presinto ka na magpaliwanag. Anang pulis, sigurado si Ashley na makukulong ang taong iyon dahil sa patong-patong na kaso. Sinundan nila hanggang sa maisakay ang lalaki sa mismong kotse. Ano bang ginagawa mo dito? Okay ka lang ba? Ani Persimmon nang lapitan si Ashley. Oo, okay lang ako. Nalaman kong nandito ka kaya pumunta din ako. Nag-alala ako sa iyo eh. Nag-alala ka sa akin? Sa'yo, bakit hindi mo iisipin ang sarili mo? Hinawakan ni Persimmon ang balikat ni Ashley matapos ay mahigpit na niyakap. Bakit ba palagi na lang ang iba ang iniisip mo? Hindi ba pwede na kahit minsan maging selfish ka naman? Hindi ko kaya. Ayoko mapahamak ka dahil sa akin. Alam ko naman na kaya mo ginagawa ang lahat ng to ay dahil sa akin. Nag-aalala ka. Maya-maya pa, nagdatingan na ang mga magulang ni Ashley. Kaya't minabuti ni Persimmon na bitiwan si Ashley. Ano? Nasaan ang walang yang yon? Tanong ng ama nito patungkol sa dating mayor. Kumalat na din kasi kaagad ang mga kawalangyaang ginawa nito, 10 taon lang ang nakakaraan. Nadakip na po ng mga pulis pa. Samantala, iginiya na ni Damon ng mga tao palabas. Ganun ba? Kung ganun ay tayo'y umuwi na. Pa, may sasabihin po ako. Si Persimmon po, nagmamahalan kami. Ginustong pigilan ni Persimmon si Ashley pero huli na dahil masama nang nakatingin sa kanila ang papa ni Ashley. Abat talagang pasaway kang bata ka. Pinalo si Ashley ng mama niya sa braso. Bakit at paano kang magkakagusto sa halos kaedad na namin ng papa mo? Parang maiiyak na ang ina ni Ashley pero hinarang ni Persimmon ang sarili niya para hindi na masaktan pa si Ashley. I'm sorry kung hindi po namin nasabi kaagad. Buong puso na nagpapakumbaba si Persimmon. Anong hindi nyo nasabi? Ano ba talaga to? Kaya ba palagi ka sa bahay? Kaya ayaw mo sa kapatid ko dahil ang anak ko ang pakay mo? Tumango si Persimmon. Oho, gusto ko ang anak nyo. Malakas na napaatras si Persimmon sa malakas na suntok ng ama ni Ashley. Pues ngayon pa lang tigilan mo ang anak ko. Hinila nito ang kamay ni Ashley palayo kay Persimmon. Sir, okay ka lang? Ani Damon nang makabalik. Anong nangyari dyan? Teka, sinuntok kayo ng tatay ni Ashley? Akmang susundan ni Damon sina Ashley, ngunit pinigil siya ni Persimmon. Wag na, umuwi na tayo. Lumungkot na naman ang mata ni Persimmon. Iginiya ni Damon si Persimmon pasakay at pinaandar ang kotse. Mabagal ang takbo noon, habang si Persimmon nakatanaw sa dinaraanan nang mapatingin siya sa side mirror kung saan niya nakikita si Ashley tumatakbo. Persimmon! Persimmon! Sigaw ni Ashley habang umiiyak. Damon, ihinto mo pa kiusap. Nang ihinto ni Damon ang kotse, nagtatakbo din si Persimmon papunta kay Ashley hanggang sa mayakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak. Nang bitiwan ni Persimmon ang dalaga mula sa pagkakayakap, hinawakan niyang magkabilang pisngi nito na puno ng pag-aalala. Persimmon, umiiyak si Ashley habang siya naman panay ang punas ng luha nito. Okay ka lang? Sinaktan ka ba nila? Umiiyak na umiling si Ashley. Hindi, okay lang ako. Sasama ako sa'yo. Isama mo na ako. Hindi ko kayang wala ka. Oo, sasama ka sa akin. Hindi kita iiwan sa kanila. Sa bahay na inuwi ni Persimmon si Ashley, malayo sa bahay niya sa farm. Mag-enjoy kayo dito. Babalik ako sa farm. Ani Damon matapos silang ihatid. Ayaw na din itong maistorbo pa ang ikasisiya ni Persimmon. Balak niyang itago ang dalawa kahit pa sa mga magulang ni Ashley bilang ganti sa pananakit nito kay Persimmon. May first aid ba kayo dito? Gagamutin ko yung labi mo. Ani Ashley tsaka naghanap ng panggamot. Pagbalik ni Ashley ay may dala na siyang panggamot kay Persimmon. Hindi mo naman kailangang gamutin to. Maliit lang naman eh. Sorry kung nasaktan ka pa dahil sa akin. Dinadampian na ng betadine ng maliit na sugat na labi ni Persimmon. Nakatitig lang siya sa mata ni Ashley hanggang sa dahan-dahan siyang mapansin ito. May dumi ba ako sa muka? Kung ganun, bakit nakatingin ka sa akin ng ganyan? Hindi umimik si Persimmon. Sa halip, dahan-dahan niyang hinila ang bewang ni Ashley palapit sa kanya, kasabay ng halik niya dito. Umagsak sila sa sofa nang hindi naghihiwalay ang mga labi. Mahal kita. Gusto kitang makasama ng buong buhay ko, Ashley. Nakaupo sila sa sofa habang mahigpit ang yakap ni Persimmon kay Ashley. Persimmon,
Hanggang kailan kaya tayo magiging ganito? Sandali pa. Palagay ko kulang pa ang buong gabi. Ayoko nang mawalay pa sa'yo simula ngayon. Ang dami kong nasayang na oras. Maging ako, Persimon, simula ngayon hindi na kita kalilimutan. Kahit pa makalimutan ka ng isip ko. Hindi ka makakalimutan ng puso ko. Hindi ko na gagawin yun. Sino ang kausap ko ngayon? Si Ashley. Gusto kong maalala mo ko bilang si Ashley. Kung sa bagay, kahit sino pa ako, alam kong buo ang pagmamahal na ibibigay mo sa akin. Kaya hindi na natin kailangan pang malito. Dahil mahal kita, Persimon. Mamahalin din kita kahit sino ka pa. Ani Persimon, tsaka muling hinagkan si Ashley. Sa pagkakataong yun, kinarga na ni Persimon si Ashley papasok sa kwarto. Nakatanaw lang si Ashley sa kanya nang bitiwan ng labi nito, kaya tinitigan lang din siya ni Persimon. Bakit ba ganyan kang makatingin? Ang ganda mo kasi. Pakiramdam ko panaginip lang lahat ng to. Natatakot ako na baka isang araw mawala ka ulit sa akin. Hindi na mangyayari yun. Kung ganun, magpakasal na tayo. Niyakap ni Persimon ng mahigpit si Ashley. Makalipas ang isang buwan, hindi pa ba natin pupuntahan sila mama? Sabi ni Dimon, wag muna eh. Ani Persimon na kasalukuyang nagluluto. Lumapit si Ashley at yumakap sa kanya. Bakit si Dimon? Hindi daw ba pumupunta sila mama doon para hanapin man lang ako? Yumuko si Persimon para mahagkan ng kanyang labi. Pumupunta syempre. Alam mo naman kung gaano kanila kamahal, hindi ba? Pero kasi binili ni Damon na siya na ang bahala. Natatawag siya kapag okay na lahat. Samantala sa farm, saan niyo ba kasi itinago ang anak ko? Ibalik niyo na siya sa akin. Nakikiusap na ang ama ni Ashley habang si Damon panay lang ang parit-parito habang nag-check ng mga truck for deliveries. Sumagot ka naman. Nakikiusap na nga ako sa iyo. Panay pa din ang sunod ng Ginoo sa kanya. Tamad na tinignan ni Damon ang ama ni Ashley. Hindi po ganyan ang mukha ng nakikiusap. Paano ba? Paano mo bang maibabalik sa akin ang anak ko? Nagsisisi na ho ba kayo sa pagkakasuntok niyo sa boss ko? Ano? Aba, kung hindi niyo pagsisisihan ay para saan pa at sasabihin kong nasaan sila. Oo na nga, nagsisisi na ako. How about their relationship? Tutul po ba kayo sa relasyon nila? Hindi na nga, basta ibalik niyo lang ang anak ko. Okay, madali naman pala kayong kausap eh. Kung may isang salita kayo, di ganun din ako. Mamayang 6:00 ng gabi, bumalik kayo't narito na ang anak niyo. Siguruhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Oo naman po, bumalik kayo ah. Nakangiti na si Damon. Inantay niyang makaalis ang ama ni Ashley bago niya sabik na tinawagan si Persimon. Anong balita? Naiinip na si Ashley. Pumayag na po siya, sir. Umuwi na kayo. Kinikilig si Damon. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makauwi si Ashley at Persimon. Ang mama at papa niya, sinalubong sila sa unahan pa lamang ng bahay. Mahigpit na yumakap ang mga ito kay Ashley. San ka ba nagpupunta? Alalang-alala kami sa'yo. Kung mahal mo naman talaga si Persimon, bakit pa kami tututol, hindi ba? Umiiyak na anang ama ni Ashley. Sorry. Nandito si Persimon. Nang lumingon si Ashley, wala sa tabi niya si Persimon at ang kanang kamay lang na si Damon ang naroon. Nasa likod si sir. May inaasikaso siya. Tara. Iginiya ni Damon ang mga ito papunta sa likod, bagay na ikinagulat ng labis ni Ashley. Anong meron? Matapos makita ang magandang ayos ng venue sa likod ay tanong niya. Ang mga walang yang to. Kaya pala gusto kaming papuntahing mag-asawa. Mangyak-ngiyak ang ama ni Ashley matapos maintindihan ang mga nangyayari. Na kaya pala humingi ng consent si Damon sa kanya. Ayaw na din naman niyang malungkot at mapalayo pa sa kanya ang anak niya. Kaya't minabuti niyang manahimik. Hinayaan nilang maiwan sa gitna si Ashley kasabay noon nang biglang magliwanag sa kinatatayuan ni Persimon. Alam kong nabigla kayong lahat sa biglaang event na to. Pero tsak na pagsisisihan ko, oras na hindi ko pa ginawa ito ngayon. Humakbang si Persimon palapit kay Ashley habang ang ilaw nakasunod lamang sa kanya. Ashley, will you marry me? Tanong ni Persimon matapos lumuhod sa harapan ni Ashley. Pumatak ang luha ni Ashley matapos ay tumango. Dapat ay hindi mo na ako tinatanong pa ng bagay na yan. San ka man mapunta, sasamahan kita. Kahit pa hindi mo ko kaagad makilala, Persimon. Patuloy kitang mamahalin kahit pa hanggang sa hangganan ng buhay ko.
Yumuko si Ashley at hinagkan si Persimmon sa labi. Mahal na mahal kita, aking asawa. Ngunit nasa katauhan na ako ni Ashley, kaya't mahalin mo kami ng buo. Tumango si Persimmon tsaka niyakap ng mahigpit si Ashley. Ang lahat ng tao na naroon, pinalakpakan sila. Maging ang mga magulang ni Ashley, hindi na tumutol. Walang nakakaalam sa nakatagong hiwaga ng mundo. Ngunit si Persimmon mismo ang nakasaksi na totoo ang himala matapos bumalik ng kanyang asawa. Kahit na lamang sa ibang katawan na ito mabubuhay. Ang pagmamahala nila ay magpapatuloy, ngunit sa iba ng panahon. Sa pangalawang buhay ng kanyang asawa na mas iingatan niya na sa pangalawang pagkakataon.